May mga sandali sa buhay na sa isang iglap ay nagbabago ang lahat. Para sa isang ama, nagsimula ang sandaling iyon sa isang pagtuklas ng isang sakit at iyon ang nagdala sa kanya sa isang paglalakbay na hindi niya kailanman inakala. Manatili at tutukan ng istorya ngayong araw hanggang sa huli para sa mga detalye. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na tumutulong sa apostoladong ito upang patuloy na maabot namin ang mas maraming kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay maaring makahipo sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Pray, Hope, and Don't Worry, True Stories of Padre Pio ni Diane Allen. Isinasalaysay ito ng isang lalaking nagngangalang Rocco Palatico mula sa California na nagkaroon ng pagkakataong makilala si Padre Pio noong unang bahagi ng dekada 60 in the 60s. No? Nagsimula ang lahat sa isang bagay na madaling maunawa ng bawat magulang, ang pag-aalala para sa sariling anak. Unang napansin ni Rocco na may mali sa kanyang 2 taong gulang na anak na si Rocky nang magsimula itong mahirapang maglakad. Dati-rati ay masigla at maliksi ang bata, ngunit ngayon ay madalas na itong matumba. Natural lamang na mabahala si Rocco kaya agad niya itong dinala sa doktor. Matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, lumabas ang diagnosis o natuklasan kung ano ang problema. May tumor sa utak si Rocky. Isinailalim siya sa operasyon sa utak sa UCLA Medical Center sa California. Bahagyang gumaan ang loob ni Rocco dahil alam niyang ilan sa pinakamahusay na neurosurgeon o siruhano sa utak sa Amerika ang gagamot sa kanyang anak. Sa katunayan, 5 doktor ang tumulong sa isinagawang operasyon. Ngunit nang matapos ang operasyon, mas mabigat pa ang balitang kanilang natanggap. Ipinaalam ni Dr. Richard Balch sa pamilya na ang tumor ay malignant, mabagsik at kanseroso. Higit pa rito, napakalalim ng kinaroroonan nito sa utak ng batang si Rocky kaya hindi na ito maaaring alisin ng buo. Maliit na bahagi lamang ang natanggal. Kinailangan ngayong sumailalim si Rocky sa 30 sesyon ng cobalt radiation therapy. Maging ang mga doktor ay magkakaiba ng opinyon kung gaano pa katagal mabubuhay ang bata. Ngunit iisa ang kanilang paniniwala. Wala silang inaasahang pag-asa na siya ay mabubuhay. At gaya ng madalas na nangyayari sa ganitong mga pagkakataon, nagsimulang magdasal ang buong pamilya, mga kaibigan at maging mga kanilang mga kapitbahay para sa munting batang si Rocky. Noong mga panahong iyon, kababalik lamang ng matalik na kaibigan ni Rocco na si Charles Mandena mula sa San Giovanni Rotondo. Hindi siya nagsasawa magkwento tungkol kay Padre Pio. Isa-isang kinuwento niya ang mga karanasan at hinahimalang kanyang narinig. At sa unang pagkakataon mula nang malaman ang sakit ng kanyang anak, naramdaman muli ni Rocco ang isang bagay na inakala niyang tuluyan ng nawala, ang pag-asa. Nagpasya siyang dalhin ang kanyang anak kay Padre Pio sa San Giovanni Rotondo sa Italia. Ngunit mayroong malaking hadlang. Wala siyang sapat na pondo o pera upang bumiyahe papunta sa Italia. Subalit sa kabutihang loob ng kanilang mga kamag-anak at tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Charles, naging posible ang paglalakbay. Kaya't nagtungo sa Italia sina Rocco, ang kanyang asawa at ang munting si Rocky. Pagdating nila sa Roma, agad silang hinarap ng isa pang pagsubok. Hindi sila makahanap ng sino mang marunong magsalita ng Ingles.
Isipin na lamang ang kanilang kalagayan, nasa banyagang bansa, may kasamang batang may malubhang karamdaman at sinusubukang hanapin ang daan patungo sa isang maliit at liblib na bayan. Sa kabila ng lahat, nakarating din sila sa wakas sa San Giovanni Rotondo. Nang pumasok sila sa simbahan ng Our Lady of Grace, naroon si Padre Pio. May isang bagay na agad napansin si Rocco. May pambihirang espiritual na ningning ang mukha ni Padre Pio. Isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita sa ibang tao. Pagkatapos ng pagbabasbas o benediction, pinayagang pumasok ang mga kalalakihan sa sakristiya upang tumanggap ng basbas ni Padre Pio. Karga ni Rocco ang munting si Rocky nang pumasok si Padre Pio. At sa mismong sandaling iyon, parang napuno siya ng banal na pagkamangha. Lumuhod siya, binaling niya ang kanyang paningin sa lupa. Ibig sabihin, nakatungo siya. At bagamat napakalayo ng kanilang pinanggalingan, upang hilingin kay Padre Pio na ipanalangin ang kanyang anak, hindi siya nakapagsalita kahit isang salita. Kalaunan ay sinabi niya, parang nasa harapan ako mismo ni Kristo. Lumapit si Padre Pio, na makita niya ang batang si Rocky, agad na lumiwanag ang kanyang mukha sa kagalakan. Hinalikan ni Rocky ang kamay ni Padre Pio tulad ng ginagawa ng lahat. Ngunit pagkatapos nito ay sinabi ng bata sa kanyang ama, Daddy, may naaamoy akong kakaiba noong malapit si Padre Pio. Alam na alam ni Rocco ang ibig sabihin ng kanyang anak. Ang tinutukoy nito ay ang mahiwagang halimuyak na inuugnay sa presensya ni Padre Pio. Kinakabukasan, may isang tila itinakdang pangyayari ng Diyos. Kasabay nilang nanananghalian ang isang Capuchinong prelate na si Brother Bill Martin. Natubong Brooklyn at sa Nueva York, no, sa Estados Unidos. At marunong magsalita ng Ingles at Italiano. Habang kumakain, kinuwento ni Rocco ang kalagayan ng kanyang anak. Sinabi ni Brother Bill na dalhin muli si Rocky sa kumbento kinakabukasan, bandang tanghali sa itaas na bahagi kung saan nagtitipon ang mga kalalakihan. Naroon daw si Padre Pio. Nang gabing iyon, bumalik si Rocco sa kanyang silid sa hotel at nagpa siyang sumulat ng liham para kay Padre Pio. Hindi siya marunong ng Italiano kaya paulit-ulit niyang sinasangguni ang kanyang diksionaryong Italiano-Ingles. Napakahirap nito para sa kanya. Nang matapos siya, ipinabasa niya ang liham sa kawani ng hotel upang matiyak na tama ang kanyang nais iparating. Sinabi nito malinaw naman ang sulat. Kinakabukasan, bumalik siya sa kumbento, dala ang liham. Ibinigay niya ito sa isang Capuchinong malapit doon at nakiusap na ipaabot ito kay Padre Pio. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Padre Pio sa pasilyo. Muli, lumuhod si Rocco. At muli, hindi siya makapagsalita. Katulad na nangyari noong nakarahang araw, lumapit si Padre Pio. Pinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng munting si Rocky at binasbasan ito. Pagkatapos sa pamamagitan ng isang tagapagsalin, sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi makakalimutan ni Rocco. Sabi ni Padre Pio, ihahandog ni Padre Pio ang kanyang buhay sa Diyos sa banal na misa para sa paggaling ng iyong anak. Ayon sa mayakda, nang marinig ni Rocco ang mga salitang iyon, napuno siya ng matinding kapanatagan. Isipin ninyong bilang isang ama, matapos sabihin ng mga doktor na wala ng pag-asa ng inyong anak, may isang banal na pari
na magsasabing hindi lamang niya ito ipapanalangin, kundi ihahandog pa niya ang sarili niyang paghihirap at maging ang kanyang buhay sa Diyos alang-alang sa paggaling ng inyong anak. Naisa ng pasalamatan ni Rocco si Brother Bill sa kanyang payo. Ngunit hindi na niya ito muling nakita. Bago sila umalis pabalik ng California, nakita niya si Padre Pio sa huling pagkakataon. Bigla niyang naitanong, "Padre, dapat po ba kaming magkaroon ng iba pang mga anak?" Sumagot si Padre Pio, "Oo, dapat kayong magkaroon pa ng mga anak." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Mamuhay kayo ng ganap na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang paggaling ng iyong anak ay nakasalalay dito." Habang nasa San Giovanni Rotondo pa lamang sila, nagsimula ng bumuti ang kalagayan ni Rocky. At pagbalik nila sa California, lalo pa itong gumanda at namangha ang mga doktor. Ang batang halos wala ng pag-asang mabuhay ay tuluyang gumaling. Napakabata pa ni Rocky upang maalala ang mga detalye ng paglalakbay na iyon. Ngunit madalas itong ikwento ng kanyang ama habang siya ay lumalaki. Naging malapit din siya sa matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Charles Mandina na tinatawag niyang Uncle Charlie. Naging huwaran niya ito sa buhay espiritual. Palagi siyang hinihikayat ni Uncle Charlie na unahin ang Diyos sa kanyang buhay, magdasal at gumugol ng oras sa harap ng kabanal-banalang sakramento. Madalas nitong sabihin, lahat ng ating mga suliranin ay dapat nating dalhin kay Jesus sa kabanal-banalang sakramento. Sa paglipas ng mga taon tuwing nagkakatipon sina Rocky, Rocco at Uncle Charlie, si Padre Pio ang lagi nilang paboriting paksa. Madalas sabihin na Uncle Charlie na hindi niya kailan lubusang naunawaan ang tunay na kadakilaan ni Padre Pio. At kapag pinag-uusapan niya si Padre Pio, madalas niyang ulitin ang mga salitang ito. Hindi natin alam kung sino talaga ang ating nahahawakan. Kung ang kwentong ito ay muling nagpapaalala sa inyo kung paano patuloy na inaabot ni Padre Pio ang mga kaluluwa hanggang sa kasalukuyan, inaanyayahan namin kayong huwag manatiling tagapanood lamang, kundi maging bahagi ng aming espiritual na pamilya bilang buwan ng tagapagabuloy o donante sa pamamagitan ng paglahok ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sama-sama nating patuloy na ihahabilin sa panalangin at sa mga regular na banal na misa ang ating mga intensyon, paghihirap, pangamba at mga bahal sa buhay sa tulong ng pamamagitan ni Padre Pio. Sa tulong ng taimtim na panalangin ng ating mga kasapi, patuloy ding naaabot ng apostoladong ito ang mga kaluluwang nangangailangan ng pag-asa sa mismong panahong higit nila itong kailangan. Kung nararamdaman ninyong inaanyayahan kayo ng Diyos na maging bahagi ng misyong ito, malugod namin kayong inaanyayahang sumali sa pamamagitan ng link sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood. Pagpalain nawa kayo palagi ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen, at siyempre ni Padre Pio. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na video.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e